Yan ang gusto kong consistency ng chicken arroz caldo, yung sakto lang. Samahan mo pa ng tokwat baboy at lumpiang toge. Panalo na! Para sa ating video, magluluto tayo ng easy chicken arroz caldo. At ipapakita ko rin kung gaano lang kadaling gumawa ng tostadong bawang na pinang-topping natin dito. At para naman sa mga kapares nito, gagawa rin tayo ng tokwat baboy at piniritong lumpiang toge sa ating mga susunod pang videos. Ito na yung mga ingredients natin. Chicken. Nahiwa ko na to into serving pieces. Bigas. Dalawang klase ang gamit ko para sa recipe na to. Ito yung jasmine rice. Ito naman yung sweet rice. O yung mas kilala natin sa tawag na malagkit. Bawang. At dahil nga gagawa tayo ng tostadong bawang para sa video na to, dinamihan ko na para mas masarap. Sibuyas. Kailangan din natin dito ng luya. Dahon ng sibuyas. Kasubha o safflower. Ground black pepper. Patis. At syempre guys, gagamit tayo dito ng Magic Cube. Ito yung ating Maggi Magic Chicken Cube. Tara, gawin muna natin yung tostadong bawang. Okay, ito na yun mantika. At hindi pa naka-turn on yung heat so hindi pa mainit ang ating lutuan. Pinagahalo ko na kagad yung bawang at yung mantika na yung parang. Para lang makasigurado tayo na hindi masunog yung bawang. So yan, i-coat nyo lang ng mantika yung bawang. Ito na, turn on natin yung heat. Haluin nyo lang ng haluin. Yan, ito yung lagi kong sinasabi, dapat hinahalo natin para maging pantay yung pagkakaluto. Dahil nga, kung hindi nyo hahaluin at papabayaan nyo lang, yung ilalim na part lang yung maluluto. Yung ibabaw, syempre ganyan pa rin yung itsura. No? Para maging pantay, take turns. So, i-turn off nyo yung heat. So guys, at this point, itong mantika natin, lasang bawang na yan. Ito yung tinatawag ko na garlic infused oil. Kahit na walang bawang yan, sobrang lasang bawang to. At pagdating sa bawang, i-diretso niyan dito. Yung paper towel mag-absorb ng mantika. Para yung bawang ngayon, hindi siya lumalangoy sa mantika. So matutuyo yan. Gigisa na nga tayo. Ito na yung white part, no? Dahon ng sibuyas. Isama na rin natin yung sibuyas dito. Yan. So gaya nga ng sinabi ko kanina, mabawang na yung lasa ng mantika. Kaya kahit konti lang yung bawang na tinira natin, okay na to. Next naman, ilalagay na natin dito yung luya. Igisa nyo lang yung luya kasama ng sibuyas hanggang sa bumango na yung kusina nyo. Actually, mabilis lang bumango yan. Marami nagtatanong kung ano daw yung pagkakaiba ng arroz caldo, sa goto, or sa lugaw. So obviously, sa meat, chicken ang gamit natin usually sa arroz caldo. No? At isa pa dyan yung luya. Kasi nga kapag goto, hindi ako gumagamit ng luya pagdating sa goto. Kung gagamit man ako, sobrang konti lang. Pero most of the time, hindi. At ngayon, ilagay na natin yung chicken. So yan, isang buong manok to, na nahiwa ko na into serving pieces. Pagdating dun sa size ng serving piece, nasa sa inyo na, no? So, igisa lang natin, sa magiging ganyan na halos yung kulay, diba? Light brown na yung chicken natin. Nilalagyan ko lang ng patis yan. Haluin nyo lang ng konti. At pagkatapos nga, naglalagay na ako dito ng bigas. So, para sa recipe natin, dalawang klase yung gamit natin. Meron tayong jasmine rice at meron tayong sweet rice o yung malagkit. Pagsabayin na lang natin. Mga 30 seconds lang kapag-isa sa bigas, okay na. Importante dito sa arroz caldo, lalong-lalo na kapag first time mo palang gagawin to, na huwag kang madedeceive pagdating dun sa konting dami ng bigas na nakita mo. Tandaan mo, hindi tayo nagsasaing ng kanin dito. Nagluluto tayo ng lugaw. Now, maglalagay na tayo ng tubig dito. So ito yung pagkakataon kung saan kailangan nating maluto mabuti yung bigas at yung chicken. Kaya ito na yung tubig. Pwede nyo takpan muna yung lutuan para sigurado na mas mabilis itong kukulo. At habang nag-aantay, lulutuin ko muna tong itlog. Gusto ko rin kasing subukan kung totoo nga ba yung natutunan ko na mas madali daw mabalatan yung itlog kapag ginawa nyo to. Ito So nagpakulo muna ako ng tubig at nilagay ko na nga yung itlog. Papakuluan natin ng 10 minutes yan. Pero habang kumukulo, naglagay ako ng suka dyan.
Ang chismis kapag may suka daw yung pinagpapakuluan natin na tubig, mas madaling mabalatan yung itlog mamaya. So yan, after 10 minutes, ready na to. Tanggalin na natin yung itlog dito sa ating lutuan. Ipa-cool down nyo muna ha, para hindi kayo mapasok kapag binabalatan nyo na. At once na mag-cool down, okay na to. So ito na yung itlog. Subukan natin ha. So ginagawa ko kapag nagbabalat ng itlog, kinakrak ko muna yung mga sides tapos niro-roll ko yan para mag-crack yung buong itlog. Parang wala naman eh. Actually, yung membrane ng itlog nandun pa kaya hindi makintab. Hindi ko alam kung ito yung may kinalaman sa suka o kulan to ha. Pero sige, isa pa. This time, isang side lang yung kakrak ko, hindi ko na iro-roll. Uy, mukhang promising ah. Tingnan niyo. Mas madali, makintab agad no, so walang natitirang membrane. Mukhang ako lang talaga may problema. Mukhang effective yung suka. So isang crack lang, hindi ko na dapat ni-roll. So guys, ayun, mukhang okay yung ginawa natin with suka. Basta isang crack lang, huwag nyo nang i-roll, ituloy nyo lang yung dahan-dahan na pag-peel. Mas mabilis. So yan, okay na to. Ituloy lang natin hanggang sa mabalatan na lahat ng itlog. O yan, may bago tayong natutunan. O dito naman tayo sa kabila, mukhang kumukulo na. Ito na nga yung pagkakataon para ilagay natin yung ating pampanasa. Saan na tayo? Nasa bulsa ko. Gumagamit ako dito ng Maggi Magic Chicken Cube. Yan, nabibigay na ito ng buong lasa ng chicken dito sa ating chicken arroz caldo. So pwedeng gamitin nyo na cube or kung gusto niyo yung powder, turubin nyo lang. Diba kasi iba-iba yung application yan O tapos i-diretso nyo dyan. Yan. Tapos hahaluin ko lang. Yan, so ituloy lang natin yung pagluto dito hanggang sa yung bigas maluto na ng tuluyan at lumambot na. Yung magtipong parang nulugaw na. And at the same time, yung chicken gusto naman natin na lutong-luto. So, slow cook lang tayo dito. I-adjust na natin yung heat to the lowest setting. At tatakpan ko yung lutuan. So, every 5 minutes, babalik-balikan ko to para haluin. Para iwasan natin na tumigit yung bigas or yung kanin dun sa ilalim ng pan. And at the same time, para lang ma-mix natin o ma-distribute natin yung mga ingredients. So, tandaan nyo lang, balik-balikan lang ninyo. Halo-halo lang, konting saga hanggang sa maluto na to. So guys, at this point, naluto na natin to ng medyo may katagalan. Kasi dahan-dahan nga nating niluluto to hanggang sa lumambot na yung mga bigas. So yun yung magiging itsura niyan. Check natin. Yan. So diba? Lalapot na bigla yan. So ganyan yung consistency na gusto natin At sakto dahil gagamitin natin itong pagkakataon na to para sagutin ko yung mga tanong ng ilan sa inyo. Marami kasi nagtatanong, ano daw ba yung reason kung bakit nagiging kulay yellow yung arroz caldo? Gusto nyo malaman? Actually guys, naglalagay lang ng ingredient dito na magpapadilaw. At yan ang turmeric powder o luyang dilaw. Katunayan, meron akong turmeric powder dito. Hindi ko nasabi ito kanina doon sa ingredient na presentation at wala din sa ingredient list natin. Itong turmeric o luyang dilaw, maraming health benefits ito. Ito yung sole reason kung bakit yung arroz caldo nagiging kulay yellow. Ngayon, ito namang ingredient na to, ito yung tinatawag na kasubha o safflower. Hindi yan saffron So, mas mura yan definitely sa saffron. Kadalasan nilalagay lang dito sa arroz caldo. Nakagawian lang. Ayan. Pagdating naman sa flavor, hindi siya kasing flavorful ng saffron at hindi din siya kasing bawa ng saffron. So I would say kung walang kasubha or safflower na available, okay lang yan. Titimplahan lang natin ng ground black pepper. Kanina kung natatandaan ninyo, naglagay na ako ng patis, diba? So siguro ang pinakamaganda ngayon, tikman muna natin ito para malaman natin kung kailangan pa nga bang maglagay ng patis. Sakto. Hindi natin kailangan patisan to. Para sa akin, okay na. Pero huwag natin kalimutan yung itlog. Bumawas ako ng dalawa kanina pang nag-aantay. Tagal no? Kaya nainip ako. So ilagay na natin yung itlog. At okay na to guys. Pagkalagay ng itlog, since naluto na natin mabuti, huwag na natin i-overcook. Garlic. So ito yung tostadong bawang na ginawa natin kanina. Ang dami niya Hindi naman natin maubos yan. Pwede tayong maglagay ng konting daon ng sibuyas dito sa ibabaw right now. And then, mamaya, kapag
ipe-plate na natin or ilalagay na natin sa bowl. Pwede nating lagyan ulit ng panibagong topping. Dahon ng sibuyas at ng toasted garlic. O yan, di ba? Okay na to. So guys, ito na yung ating chicken arroz caldo At syempre, meron din tayong mga terno dito. Katulad na lang ng tokwat baboy at ng lumpiang toge. Ito yung gusto kong texture ng arroz caldo, yung sakto lang. Ang sarap talaga ng chicken arroz caldo. Bagay na bagay ito kung malamig yung panahon or umuulan. Pag tag-ulan, ang sarap maglugaw, no? At mas nakaka-elevate na flavor yung garlic, yung tostadong bawang. Pag kumakain ako sa mga kanto-kanto, paborito ko talaga yung arroz caldo or lugaw, any lugaw na may tokwat baboy. Kanto man o hindi kanto actually, no? Mga pa-restaurant din kung meron ba, ba't hindi? Samahan mo pa ng lumpiang toge. Di ba nandiyan na lahat? Tapos may spiced vinegar pa. Ganyan ako kumain ng arroz caldo. Tapos guys, may itlog pa yung arroz caldo natin na ganyan. Tapos saktong-sakto pa yung luto natin sa itlog. Tingnan nyo, hindi ba? Sobrang nag-enjoy talaga ako dito. At abangan nyo rin yung mga next videos natin dahil ipapakita ko sa inyo kung paano ko niluto at ginawa itong tokwat baboy, pati na rin syempre itong ating piniritong lumpiang toge. Pa-comment na rin pala kung saan kayo nanonood ng video ngayon para masama ko naman kayo sa next shoutout natin. Maraming salamat sa pagnood ng video na to. Tara, kain tayo!